Nahukay ang mahigit 300 fuse ng vintage bombs sa taniman ng paminta sa Batangas. Natagpuan namang nakasabit sa puno ang bangkay ng isang babae sa Bataan. Narito ang report. Nakasabit sa puno at wala ng buhay nang matagpuan ang bangkay ng 20 taong gulang na babae na si Angelique Bulataw sa Hermosa, Bataan. Base sa investigasyon, nasa 4 na araw ng patay ang biktima na nakita nitong Lunes. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo at may nakatusok daw na matigas na bagay sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Maaring ginahasa ang biktima na 4 na buwang buntis ayon sa kanyang mga kaanak. Kwento ng lola ng biktima, 3 lalaking posibleng nasa likod ng krimen ang dinampot ng Hermosa Police. Mga manggagawa raw sa isang planta sa lugar ang 3. Isa raw sa kanila hinihinalang kasintahan ng nanay ng biktima. Agad daw pinalaya ang 3 na pinagtataka ng mga kaanak ng biktima. Wala pang pahayag ang pulisya kaugnay rito. Patay na ring natagpuan ang isang administrator officer ng TESDA sa loob mismo ng kanyang tanggapan sa Taal, Batangas. Puno ng dugo ang biktimang si Marvin Manuba na nagtamo ng mga saksak sa tiyan. Patuloy ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng salarin at sa motibo sa pananaksak. Sa bayan naman ng San Pascual sa Batangas pa rin, mahigit 330 fuse ng vintage bombs ang nahukay ni Francisco Cordero sa taniman ng paminta. Agad niya itong ipinagbigay alam sa mga otoridad. Ayon sa EOD-PNP Regional Bomb Squad, ang fuse ang nagsisilbing trigger sa pagsabog ng bomba. Posible raw itong sumabog pag ginalaw o kung mali ang pagkakahawak. Arestado ang 7 umano'y sangkot sa cybersex activities sa operasyon ng pulisya sa Lucena City sa Quezon. Naaktuhan pa raw ang mga suspect sa mahahalay nilang gawain. Nasamsam sa lugar ang ilang gadget, mga malalaswang larawan, mga passbook at credit cards.